Diba? Hello guys, welcome to my vlog, Fesame Vlog. So another day, another vlog. So today is Sunday morning. And for today's video guys is wala lang, charot. Well anyway guys, ngayong buntag, nagbibisaya na naman ako. Ngayong umaga is late na akong nakabangon. Then, as you can see, nagkalat dito sa sahig ang aking higaan. Hindi ko pa yan nailigpit. Okay? Kasi, dito kasi kami natulog sa sala. Kasi gusto lang kasi namin dito matulog sa sala kasama ng aking mother at saka si auntie. Tapos, doon sa kwarto ay yun namang aking kapatid at saka ang kanyang asawa. So, ganun. So, mag-isa lang ako ngayon sa bahay kasi si mother at saka si auntie ay nagpunta na sa church. So, nagsisimba na sila. So, buti naman ngayon ay maliwanag na ang sikat ng araw. O, diba? Diba? Ang sinag ng araw, guys. Diba? Naghihintay na ang aming mga aso dahil gutom na sila. Ayan. Ayan, meron pang isang aso. Mga babae yan sila guys na mga aso. Mga asong gala namin dito sa aming lugar. So, as you can see dito sa bahay namin is ang kalat-kalat pa. Dito sa aming upuan, may nakabalandra na naman ng mga gamit dyan. Hindi na lang man nila inakyat doon sa itaas ng bahay. At saka dito rin, ang aming computer nakatiwangwang. Meron pang biscuit na hindi pa matapos-tapos kainin. Na-expire na lang siya. Buti naman hindi siya nilalanggam. Ayan. Pero in fairness, masarap to. Okay? So, dito naman na part. Mag-update tayo sa kalat dito sa bahay. So, ayan. Ang kalat na naman dyan. Ito naman ay ang aming kumot. Itong kumot na to guys is, na talaga siya, punit na. Punit na. Tapos, ang ginawa ko siyang tuwalya, towel. Di ba? So recycled na siya. Ang mga bag ng mga kabataan dito, mga bag yan ng aking mga pamangkin. Sunday na ngayon, bukas ay it's school days na naman. Pero, nakalagay lang dito ang kanilang bag. Dapat kasi doon ilagay sa itaas ng bahay. Diba? So, dito naman na part. Diba? So, nagkalat-kalat na naman dito. As you can see. So, dito sa renovation sa bahay ni Mother Dear, update dito sa baba ng bahay. So, ito ang mga itsura sa loob. Diba? Ang kalat-kalat. At saka, as you can see guys, nakikita niyo ba ang mga bitak? Bitak yan. Ayan, ipakita ko sa inyo ng klarong-klaro. Ayan, bitak. Papunta dito ang bitak. Ayan, bitak yan. Tapos doon, bitak din. Kasi, yung walling na ito ay, kasi siya, parang hindi siya proper ang alignment. Yes, hindi proper ang alignment niya, kaya ganun. So, by the time na merong mga mild earthquake, so yun ang resulta. Ipakita ko rin sa inyo sa loob. Dito sa kwarto. As you can see, meron pa rin siyang mga bitak. Ano ba yan? At saka ito, yung dito. Mga bitak yan. Nakikita niyo ba? Ipakita ko sa inyo ng maigi. Ayan. Bitak siya. Dahil, hindi siya proper alignment. Walang proper alignment of the wall. Ganon. Banda rin doon. Mas malaki dito guys. As you can see. Yan. Ipakita ko sa inyo.
ayan, nakikita nyo bang bitak? Ito. Yung linya na to, yan. Papunta dito. So, ayan. Yan yung mga fine bitak. Ito. As you can see. So, yan. Sana nakita nyo yung mga bitak. So, yan yung mga epekto ng mga earthquake. Mild earthquake lang naman. Diba? So, yan. Pero hindi naman yan, ibig sabihin na bitak siya na tagos talaga sa kanyang main walling. Parang yung bitak na yan is due to improper alignment. Diba? So, yun, nabitak siya. Pero yung bitak na yan is parang yung skim coating na nilagay at saka yung finishing, ganun. Kasi hindi kasi siya level ang pagkalagay ng finishing, ganun. So, buti naman dito sa loob ng kwarto is okay siya. Hindi messy. At saka isa rin dito sa update, i-on ko ang ilaw. Yan. Isa rin dito sa update is ang aming pintuan. As you can see, rough siya guys. Kasi ito, binili kasi namin to sa City Hardware. So, fully, na siya, sized according to standard size of door. Pero, ang nangyari kasi, ito kasi aming door jamb is, kasi siya, buhay na wood. So, parang sabi naman ng panday, gumagalaw, ganun. Parang, ewan ko, basta ganun. So, pag i-close mo siya, hindi siya properly close. Hindi siya totally close. As you can see. Diba? And, ang aming doorknob is nasira na dahil sa improper close ng pintuan. So, kailangan mo pa talaga siya ng force in order to open and close this kind of door. Diba? So, tinanggal na lang namin siya kasi pag hindi namin tanggalin yung doorknob is mas stuck kami dito kung sino ang nasa loob. So, mahihirapan ang paglabas. Lalo na pag walang tao sa sala. Diba? So, walang makatulong sa iyo na i-open yung door. So, tinanggal na lang namin siya. Tapos, nilagyan na lang namin siya ng door holder. Diba? Yan ang update sa renovation sa bahay. After the renovation sa bahay ni Mother Dear. Part 2 or continuation ito. Kasi na-upload ko na kasi ang unang update which is doon sa itaas ng bahay. So, ayan. So, as you can see, until now, hindi pa rin siya ma-close. Ganun lang talaga siya. So, yun ang defect. So, yan naman ang isang. So, ganun siya. So, ayun. And then, isa rin sa mga, mga defects na is, siya, kailangan talagang i-maintain yung cleanliness, lalo na dito sa walling. Kasi, ang mga, yung mga lizard, yung mga itats, poops, yung mga poops ng lizard ay dumidikit talaga siya sa dingding. Pag dumikit, tumigas, diba, basa yung mga poops ng mga lizard, tapos tumigas. So, kailangan talaga siyang i-maintain ang paglilinis. Kasi, yun, makikita mo ng mga clot ng mga black. Ganon. At saka, kailangan din siyang walisan. Kasi, meron ding mga, ang tawag dito, mga cobwebs. Ganon. Mga alikabok, ganon. So, kailangan rin pala talaga i-maintain ang cleanliness. Hindi lang basta maglilinis dito sa sahig or dito sa baba ng mga part or kailangan din palang linisan yung walling. Kasi yung mga poops nga, ang hirap. Tapos didikit talaga siya. Tapos pag meron namang kaming mga events dito sa bahay,
So, maglagay kami ng mga decoration. Tapos, ang mga ginagamit namin is yung sticky na mga, gaya ng mga scotch tape, mga double-sided tape. So, ayun. So, isa rin yun sa mga defects. Diba? So, isa rin yun sa mga defects na kailangan din nating alagaan na hindi siya mapangit tingnan ang mga walling, diba? Kasi, ma-detach kasi yung skin coat at saka babalik siya sa dating niya. Gaya dito sa aming wall dito na part kasi ito talaga ang part na every time na mayroon kaming occasion sa bahay. So, dito kami magde-decorate ng mga decoration, program decoration. So, as you can see, ang talaga. Ayan. Nakita niyo ba? Ayan. Diba? Yan. At saka minsan din, kumakalat ang mga langgam. So, ayan, dumidikit. So, ini-sprayhan ko yan sila. So, dumidikit. So, hindi ko nga siya na linisan agad. So, ayan. So, kailangan rin niyang linisin. So, doon din, mayroong mga poops of lizard. Ganyan. Dumidikit. Yung maitim na yan. Nakikita niyo ba? Ayan. Diba? Ayan, nakikita niyo? Diba? Merong mga poops of lizard. Ganon. So, hindi nyo yata nakikita. Hopefully, nakita nyo. Diba? Ito. See, ito yung sinasabi ko. Ayan. Yan. Yung naglagay kami ng mga decoration dito. Tapos, ayan. Na-detach siya. Yung skim coat. Manipis lang kasi. Skim coat at saka yung pintura. Ayan. Mga stain. Nakadikit. So, ayan. Yan, mga poops of lizard. Ayan. Poops of lizard yan. Ayan, mga damage ng mga decoration. So, ayan. Nakikita niyo ba? Yan. So, yan ang sinasabi ko. Sana nakikita niyo ang pinipinpoint ko na mga defects and mga dumi na dumikit sa aming mga walling. Okay, so dito rin na part, as you can see. Diba, nakikita nyo? Ito yung crack. Yan, crack din yan. Diba? Merong poops. Sana nakikita nyo si poops. Merong mga cracks. Diba? So, meron talagang mga cracks dahil sa mild earthquake. So, ayan. Ganon din. Mga cracks din to. Mga bitak. Yan. So, dito naman na part, mga itats na nakadikit. So, kailangan din palang linisan ang walling. Diba? So, kung sa bahay alone, kung ikaw ay isang domestic helper sa isang bahay, hindi lang pala dapat ang yung linisan ay dito lang sa baba sa kailangan mo rin talaga na detailed ang iyong paglilinis sa buong bahay. Diba? So, sa isang araw, kung yun lahat ang gagawin mo, my God, nakaka-stress din. So, ganun talaga. So, kahit anong klaseng trabaho, na pag-igihan mong mabuti ang iyong trabaho, ganun talaga. It takes time and effort to do a certain job. Any kind of job. Kaya huwag maliitin. Huwag maliitin ang trabaho ng isang kasambahay. Kasi yan ang nagbibigay ilaw ng iyong bahay na maging ang aura ng iyong bahay ay maganda. Diba? At papasok ang mga maraming blessings. Ganon. Kasi re-reflect din kasi sa ating personality ang itsura ng ating bahay. Diba?
fully furnished man yan or hindi, as long as malinis ang inyong bahay, that's it. It's good. It gives satisfaction to ourselves. Diba? Productive and motivation, charot. So, ayan. So, as you can see, okay naman dito na part. Wala namang masyadong mga defects dyan. Oo. So, ganon. So, dito na tayo sa... Saan pa ba dito? Okay na rin yan. Okay naman yan, banda na part. So, dito na tayo sa ating kusina. So, as usual naman, ang aming kusina is hindi pa talaga siya fully furnished. Okay? So, doon pa rin sa aming kisame. Problema pa rin yan kasi hindi ko pa siya nalagyan yung iba ng Volcasil. Kasi hindi ko man ma-reach. Kasi wala talaga akong ladder. So, ganun. Kaya, ayun. Maghanap muna talaga ako ng ladder na aking gagamitin para mailagay ko ang Volcasil sa lahat ng mga butas doon sa aming yero dyan sa itaas. Ayan. Kaya yan na naman ang aking isang assignment to do. Pero hindi ko pa siya magawa-gawa. Char. So, dito naman na part, as you can see, so nagplano talaga kami na palitan itong aming pintuan dito sa aming kusina kasi hindi kasi siya properly close. Diba? So, ayan. At saka as usual, dito sa aming kusina, ang dami na namang nabili na niyong si Mother. Paborito kasi ni Mother ang mga ginataang gulay. Mga ginataang pagkain. So, yun ang paborito ni Mother dear. So, ayan. As usual, ang itsura ng aming kusina. Buti naman, meron pang daloy ng water. At saka marami pa rin akong naimpok na water doon. At saka natuyo na ang aking hinugasan na spring onions. Ayan. Kasi pagkabili ko kasi nito, ito ay super duper maraming mga putik na nakadikit. Diba? Basta mura. Mura lang kasi. So, ako na ang naglilinis. Pero pag malinis na yun, pagbili ko, mahal na siya. Diba? Kasi yung effort na So, naluto na ang aking rice. Okay. So, tanggalin ko na siya. I-off ko na yung aming electric air pan. Isaksak ko siya. I-on pala. I-on ko siya kasi magkakape ako. Ay. Wala na palang laman. Akala ko meron. So, hindi pa ako nakapagluto ng ulam. Pero ang lulutuin ko nga ulam ngayon is prito ako ng isda. So, yan lang muna ang aking as you can see, ang aming ref. Walang laman. Nag-iisang isda lang talaga to. Marami kasi kaming, ang tawag dito, tuyo. Hala, hindi ko siya makuha. Dumikit. Saglit. Kukuha ako ng kutsara. Hala. Okay. So, ayan. So, ito ang aking isda. Kailangan ko muna siyang
Lagyan ko muna siya ng tubig kasi ma-ice-ice kasi ang aking isda. Yan. So, i-unfroze muna. I-unfroze muna ang aking isda at ako ay magpiprito na. Ciao. So, that's all for today's video, guys. Thank you for watching to all my videos, and please do subscribe, comment, and like, and share if you want, char. But please do subscribe, okay? So, that's all for today's video, guys. Thank you for watching. Bye!